Magandang araw mga mag-aaral. Handa na ba kayo para sa bago nating aralin? Tara na at simulan na natin ang pag-aaral. Para sa linggong ito, tatalakayin natin ang tungkol sa sektor ng industriya. Iisa-isahin natin ang mga sekundarya o mga subsektor ng sektor ng industriya. Gayon din ang mga kahalagahan ng sektor na ito at ang mga suliraning kinakaharap ng sektor ng industriya. Para sa panimula nating gawain, nais kong tignan ninyo at pag-aralan ang bawat larawan. Iugnay ang larawan sa kanan at sa kaliwa. Anong puno ang nasa larawan na mapagkukunan ng hilaw na sangkap o materyales upang makabuo ng gulong? Paano nabuo ang produktong sardinas mula sa isda? Mula sa puno ng buko na tinaguriang Tree of Life, ano-ano ang mga mabubuong produkto? Mula sa mga larawan, ano ang iyong mabubuong hinuha? Ang industriya ay kumakatawan sa sekundaryang sektor ng bansa. Ito ay may kinalaman sa paglikha ng initial goods na kailangan ng ekonomiya. Lahat ng bansa ay pinauunlad ng industriya dahil maraming produkto at serbisyo ang kailangan ng bansa ang nagbubuhat sa sektor na ito. Ang industriya ay sumasaklaw sa lahat ng uri ng paggawaan na naitayo sa isang ekonomiya. Kadalasan, ginagawang basihan ang pag-unlad ng industriya sa pagkilala sa kaunlaran ng isang bansa. Merong apat na subsektor ang sektor ng industriya: ang pagmimina, pagmamanupaktura, utilities, at konstruksyon. Ang pagmimina ay pangangalap ng mga mamahaling metal at iba't ibang mineral sa mga likas na yaman ng bansa. Ang mga ito ay kinukuha at dumadaan sa proseso upang gawing tapos na produkto. Ang pagmamanupaktura ay pagpoproseso ng mga hilaw na materyales upang maging yaring produkto. Ito ay tumutukoy sa paggawa ng mga produkto sa pamamagitan ng manual labor o ng mga makina. Ang utilities ay binubuo ng mga kumpanyang ang pangunahing layunin ay matugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan sa tubig, kuryente at gas. Sa sekundaryang sektor na ito, malaki ang papel ng pamahalaan upang masiguro ang maayos na serbisyo. Kasama sa mga tungkuling ito ang paglalatag ng mga infrastruktura at angkop na teknolohiya upang maihatid ang nararapat na serbisyo sa lahat ng tao. Ito ay bilang paninigurong ang bawat mamamayan ay maaabot ng mga nasabing serbisyo. Kabilang sa gawaing konstruksyon ang pagpapatayo ng mga istruktura ng mga pabrika, pagawaan, gusali, tulay at iba pa. Kasama rin sa sekundaryang sektor na ito ang probisyon sa pagbibigay ng serbisyong teknikal at konstruksyon tulad ng pagsasaayos at pagmimintena, kasama na rin ang personal na konstruksyon ng mga tirahan. Alamin naman natin ang kahalagahan ng sektor ng industriya. Una na rito, ang industriya ay nagbibigay ng kitang dolyar. Malaki ang ambag ng produktong electronics, semiconductor, at textile sa kita ng bansa mula sa pag-e-export. Madaling ipagbili ang mga produkto ng industriya sa pamilihan sapagkat hindi madaling mabulok at masira. Ang lokal at pandaigdigang pamilihan ang pinatutunguhan ng ating mga produktong industriyal. Nagkakaloob ng hanap buhay. Sa mga gawain na nakapaloob sa sektor na ito,
Pinakamaraming manggagawa ang nasa pagmamanupaktura. Ibig sabihin, ang mga paggawaan, pabrika at tindahan na nagpuproduce ng mga produkto ay mas maraming manggagawa ang kailangan at tinatanggap, kaya maraming manggagawa ang nagkakaroon ng hanap buhay. Nakagagamit ng makabagong teknolohiya. Sa pagnanais na paunlarin ang industriya sa pamamagitan ng pagpapabilis ng mga gawain nito, ay bumibili ang mga producer ng mga bagong makinaryang pamproduksyon na gagamitin sa mga industriya. Pinag-aaralang gamitin ang mga bagong teknolohiya tulad ng mga kagamitang pangkomunikasyon upang mapabilis ang mga transaksyon pang-ekonomiya. Nagpoproseso ng mga hilaw na materyales. Ang mga hilaw na materyales at produktong agrikultural na binili mula sa sektor ng agrikultura ay pinoproseso ng mga industriya upang makalikha ng mga produkto na kailangan sa pamumuhay ng tao at ng ekonomiya. Nagsusuplay ng yaring produkto. Karamihan sa ating mga pangangailangan at kagustuhan sa pang-araw-araw na buhay ay nanggagaling sa industriya. Ang appliances sa bahay, paaralan at opisina, damit, sapatos, gamit sa paaralan, mga pagkain, gamit sa komunikasyon at transportasyon at iba pa ay isinusuplay ng industriya. Tunghayan naman natin ang mga suliraning kinakaharap ng industriya. Una na rito ay ang pagpasok ng mga dayuhang kumpanya at industriya. Ang mga multinasyonal na korporasyon at mga dayuhang negosyante ay naging direktang kalaban ng mga lokal na kumpanya at mga mamumuhunang Pilipino. Dahil sa globalisasyon, ay naging bukas ang ating kalakalan sa pandaigdigang kompetisyon. Nagdulot ito ng pagkalugi ng mga kumpanyang pagmamay-ari ng mga Pilipino na hindi gumagamit ng makabagong teknolohiya at makinarya. Kawalan ng sapat na puhunan. Ano man ang negosyo na pinasok ay kailangan ang sapat na puhunan. Ang ating mga industriya ay nahihirapang umunlad dahil wala itong kakayahan na palawakin ang negosyo at industriya. Kulang ang pambili ng malalaking planta at makinarya na kailangan upang mapabilis ang produksyon ng industriya. Hindi angkop ang proyekto ng pamahalaan. May mga proyekto ang pamahalaan na hindi napakikinabangan ng industriya, kaya nasasayang ang pondo na ginagamit sa mga ito. Ang mga proyekto na isinasagawa ng pamahalaan na hindi angkop sa pangangailangan ng sektor ay tinatawag na white elephant projects. Meron ka bang alam na halimbawa ng mga proyekto ng pamahalaan na hindi angkop sa pangangailangan kaya naman hindi napapakinabangan? Maaari ka bang magbigay ng halimbawa? Maaari mo itong i-comment sa ibaba ng ating video lesson. Kakulangan ng suporta at proteksyon ng pamahalaan. Ang ating industriya ay nangangailangan ng sapat na puhunan at tulong mula sa pamahalaan upang mapaunlad ang kanilang produksyon. Ang maliliit na industriya ay lubhang naapektuhan ng malayang pagpasok ng murang dayuhang produkto sa ating pamilihan. Ito ay bunga ng pagsapi ng pamahalaan sa mga pandaigdigang samahang pang-ekonomiya na naging dahilan upang ipatupad ang liberalisasyon sa ekonomiya. Hindi nabigyang pansin ng pamahalaan ang magiging epekto nito sa infant industries at small-scale industries ng bansa. Panghuli ay pagiging import-dependent ng industriya. Ang kinikitang dolyar sa pag-e-export ng mga produktong industriyal ay nagagamit din sa pagbili ng mga dayuhang produkto
mula sa ibang bansa dahil kailangan ng mga ito ng ating industriya upang umunlad. Ang mga bagong teknolohiya para sa mga gawain ng industriya ay mahalaga, ngunit hindi matustusan dahil sa kakulangan ng dolyar na pambili. Kaya ang resulta ay nagiging mabagal ang gawain at mababa ang produksyon ng industriya. Ngunit minsan, kahit hindi na angkop ang pangangailangan ng ating industriya, ay binibili pa rin ito. Ito ay nagaganap dahil nais nating makasabay sa pagbabago ng teknolohiya ng daigdig. Kaya masyadong naging dependent ang industriya sa mga produkto mula sa ibang bansa. Ngayong natunghayan na natin ang mga suliraning kinakaharap ng sektor ng industriya, bakit kailangang bigyang pansin ang mga suliranin ng industriya? Paki-comment mo naman ang iyong sagot sa ibaba ng ating video lesson. Naway marami kayong natutunan sa aralin natin ngayong linggong ito. Para sa tuloy-tuloy na kaalaman, inaanyayahan ko kayong mag-like at subscribe sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod na aralin, paalam!